Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-uusapan po natin itong exclusive interview ng Banaderos Brothers dito kay former Director General Bantag. Kasi nga, di ba ngayon nagtatago ngayon si Bantag dahil sa meron na siyang warrant of arrest. Ito, meron talagang warrant of arrest na. So, kaya nagtatago siya ngayon para hindi siya mahuli. Dahil alam niya, pag nahuli siya, pwede siyang, siyempre, dadalhin sa kulungan, pwede siyang itumba doon. So, kaya siyang tatago. Unlike nung kay Sir Kung Tebes, wala pa siyang warrant of arrest. So, hindi niya kailangan magtago. O yun nga lang, pinalalabas na nagtatago siya dahil nga nasa ibang bansa, ayaw niya umuwi. Pero anyway, balik po tayo dito. Ito, exclusive interview para kay DG Bantag ng Banaderos Brothers. Pero bago po ang lahat, baka pwede po makalambing po sa inyo na kung hindi pa po kayo nakasubscribe, baka pwedeng papindot ng subscribe tsaka yung notification bell. Palike na rin po ng video natin para medyo ganahan po tayong gumawa ng mga video at ma-update kayo kung sakali mag-upload po tayo. So, balik po tayo dito. Ngayon, itong si DJ Bantag nagpa-interview dito sa Banderos Brothers. So, dito marami siyang inilabas ng kanyang pagkadismaya sa nangyayari sa Bucor. So, panoorin po natin ito. Hindi lang kayo, pati na rin sa ibang vloggers, nagbabasa ako. Kaya nga sabi ko sa tulong ng mga comments na yan, ay lumalakas ang loob natin kasi maraming umaasa talaga na ipagpatuloy pa rin natin ang laban at lumabas ang katotohanan. Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada. So, umpisa na natin itong tanong po natin. Unang-una sa lahat, asan po ba kayo? Joke lang. Bibiro lang po. Siyempre, hindi naman sasabihin ni DJ Bantag kung nasan siya, kaya ka nagtatago eh. Pwede siyang, kaya kung makikita nyo, di ba, balot na balot siya para hindi makita kung ano na itsura niya. Pangalawa, madilim yung background para di alam kung walang ideya kung nasaan siya, di ba? Mahirap na. Sigurado itutumba siya pag nahuli siya. Biro lang po. Hindi po natin alam. Linawin po natin. Hindi po natin alam kung asan po si General Bantag. At nagpapasalamat nga tayo dahil binigyan tayo ng pagkakataon ang Banateros Brothers para makausap. Coach Oli, meron ka bang katanungan? Simulan po natin siguro doon. Ano na nangyayari ngayon sa Bucor? Oo nga, napapanood ko rin at nakasubaybay din ako sa mga hearing na yon. Kaso nga lang minsan, nawawalan ako ng gana kapag yung mga nagtatanong na mga politicians doon ay parang malamya. Alam naman ninyo yun di ba? Parang So, ba't niya nasabing malam niya yung mga tanong ng mga politician? Dito wala pa siyang binabanggit kung senador o congressman yung mga nagtatanong. Kasi kung panonoorin mo nga naman kasi yung hearing, medyo ayaw pang tumbukin. Na alam mo, parang iniingatan pa nila yung issue na may mabulgar. Pero may mga senador tsaka congressman na nagtatanong naman talagang diretsahan, di ba? Na ano ba nangyayari sa Bilibid? Bakit naglalabasan yung mga issue? So ngayon, hindi sinasabi nga ni DJ Bantag dito na yung ibang mga politician parang malamya magtanong. Dahil ba siguro natatakot sa presidente na baka hindi mabigyan ng project? O dahil baka mag-election na, gusto mapasama sa administrasyon, natatakbo ulit ngayong eleksyon. Siyempre, pondo yan. So, malaking part kasi dyan yung, yung makuha ka ng administrasyon. So, may edge ka na kagad sa kalaban mo kung tatakbo ka uling, kung ano man yung posisyon na tatakbuhan mo. Kaya dito, medyo nagdidismaya nga siya dahil nga malamya daw talaga yung mga tanungan ng mga politician sa issue ng Bucor. imbis na investigasyon ang pinuntahan doon dahil nga in aid of legislation. Pero parang pumunta pa para konsentihin kung ano yung kalokohan na nangyayari doon. Nakakawalang gana. Parang Bakit? in aid of election yun eh. Kilala ko yung sinasabi ni General Bantag. O, di ba? Kasi nga mag-election na, so kailangan nila magpasikat, magpabango. Siyempre, kahit anong publicity, good or bad, still publicity pa rin nga daw, di ba? Dahil nga mag-election. So,
Hindi mo nga maintindihan, baka dahil nga siguro gusto mapasama sa magiging roster ng administrasyon para sa susunod na eleksyon. Ah, Tsaka, di mo nga rin maintindihan bakit pinapayagan nila si Katapang na na alam mo yun, yung isumbat ng isumbat, manisi lang ng manisi sa mga nangyayaring kaguluhan niya sa Bucor. Ayaw niya i-admit na may palpak siya. Kasi siya na yung namumuno ngayon ng Bucor. Dapat ang trabaho niya solusyonan yung problema, hindi yung sisihin yung sumunod. Di ba? Tag na yon. Oo, Pero tol, pero yung hindi naman sila lahat ganon. Doon sa Senate, mayroon naman nagtatanong si Senator Tolentino. Maganda yung mga tanong niya eh. At may panakanakan naman. Ayan. Tulad nga ni Senator Tolentino, 'di ba? Maganda yung mga tanungan niya kay DJ Bantag. I mean kay DJ Katapang. 'Di ba? Talagang ginigisa niya. O bakit ganto? Bakit ganyan? Ba't di mo to ginawa? 'Di ba? Inuusisa niya. Hindi kagaya ng ibang senador na, ganyan ba yung nangyari? Ganun ba? Siya pala yung may ano niyan. Alam niyo yung parang, ano ba, naghihiring ba tayo ito para alamin natin kung ano yung problema? O naghihiring para malaman natin kung ano yung problema nung nakarang administrasyon? Diba? Na bumubukol din sa ibang senador sa mga tanong nila, pero yung iba rin kasi parang kinukonsinti pa si General Katapang yung mga yung mga pagpasok ng droga, mga mahabang baril, yung mga alam naman ninyo yon, kahit siguro hindi ko ulitin. Pero mas nakakabilib talaga at bumibilib talaga ako sa Congress, sa House of Congress. Doon magagaling magtanong. Lalo na sina kung ako, kung Bosita, kung Abante, kung Rehensya. Minsan kasi hindi na ako nanonood dahil sabi ko nga, paulit-ulit lang at nakakabuisit yung mga sagot ni General Katapang. Parang ang sarap ano yun yung tainga nung sabi niyo yung lapirutin ba? Kasi nga naman, paano yung palusot? Ayaw nang i-admit na may problema talaga siya. May kasalanan din siya. Bakit ganun ang bilibid? Kasi hindi lang naman siya ilang araw para nakaupo dyan eh. Mag-iisang taon na siya nakaupo dyan. Tsaka in the first place, alam mo may problema yung departamento niya ng Bucor. Ba't mo tinanggap yung position? Kung di mo pala kaya. Diba? Kung di mo kaya, mag-resign ka na lang. Ganun lang kasimple yun eh. Alam mo may problema. Kakaharapin mo yung ganyang problema. Ba't mo tinanggap? Diba? May dahilan bakit mo tinanggap yan. Hindi dahil gusto mo lang magtrabaho. Meron kang dahilan. Parang bata eh. Ang sarap batukan. recently, meron huling Senate inquiry, ano. Tapos, alam naman natin na supposedly si General Katapang yung nasa hot seat doon, ano. Pero madalas sa kanyang mga statement, yung panahon mo, yung kanyang binabanggit. Ayan. So, ano kaya sa tingin mo, General or Mr. Bantag, ano sa tingin mo? Bakit ganun ang ano nila, ganun ang galawan nila diyan sa kanilang hearing sa Senado? Hindi ko marinig maigi yung pinakahuling dugtong ng question mo, Boss Dada. Pero parang, paano? Pakiulit nga. Parang ang tanong ni Boss Dada is, kasalanan mo pa rin daw hanggang ngayon ng lahat ng kapalpakan dyan sa Bucor. Copy. Oo nga. Sila sila yung supposedly dapat sumasagot ng mga kabulastugan ngayon, pero ang kanilang sinasabi doon ay lahat puro nangyari nung time mo at minana lang daw nila lahat yan. Tama ka doon, Boss Dada. Kung ang palaging sinisisi, lahat na lang ay sinisisi hanggang ngayon sa akin. Samantalang ang tagal na niya doon, halos 1 taon na siya doon. Pero itatanong ko lang din naman sa kanya at sa lahat ng mga subscribers ninyo at saka mga maaring manood dito, ang itatanong ko ay, naging ganun ba kami nung ako ay ilagay na bagong DJ at ayusin ang Bucor? Siguro kahit minsan... Yun, magandang tanong yun.
Nung panahon ba niya, ano ba mga naging issue nung panahon ni DG Bantag sa Bucor? May narinig ba kayo? Wala, di ba? Although may mga meron siguro, pero maliliit lang, hindi ganun masyadong kasensitibong mga problema. Pero hindi lalabas ngayon ni Katapang, mabibigat. Andyan yung droga, balik yung mga kubol, nakakapagpasok na mahabang baril. Tapos sasabihin pa ni Katapang na galit yung mga PDL kay Bantag kasi sobrang higpit nito. Parang contradicting, di ba? Sobrang higpit ni Bantag. Paano nakapasok sa panahon niya yung mahabang baril, yung drugs, kumahigpit siya. Remember, lumabas lang naman yung mga baril, yung droga. Ngayon panahon ni Katapang. So, kayo na magsabi. Saan ba yung may mas maraming issue? Yung panahon ba ni DG Bantag o yung panahon ngayon ni DG Katapang? Hindi ako nagsalita na inayos namin yung mga kapalpakan ng mga pinalitan namin. Wala kaming ganun eh. Wala kaming ganun. Kaya nga Isa pa yun. Hindi nagpa-interview si DG Bantag na sinasabi niya na yung nakarang administrasyon, ito ang problema. Ito ang problema, ito, kasalanan nila. Inaayos lang namin. Hindi, wala siyang nilabas na ganung mga statement. Ang mga statement niya lang na hindi ako tanggal ng balbas hanggat di ko naayos ang problema rito. Diba? At siya lang ang may dalang may mahabang baril, yung nag-iikot sa Bucor. Ngayon, ang mga preso, may hawak na uling baril. Di ba naalala niyo yung nakuwang video ni Kong Erwin Tulfo na may mahabang baril na pumuputok sa loob, nagkaroon ng gulo? Nung panahon ni Bantag, walang ganyan. Pero sa panahon ni Katapang, nagkaroon uli. So, paano naipasok yun? ugaling bata itong si parang kung baga yung lollipop ko parang ganun eh. Alam, parang inagawa ng lollipop si Katapang. Ganun yung ibig niya sabihin na parang panay ang sisi mo sa akin, ikaw ang nakaupo dyan. Ano ka bata na panay ang sumbong mo? Hindi mo galang gawin yung trabaho mo. Hindi ko maintindihan tong ugali nitong si General pa naman to 4-star general na naging Chief of Staff ng AFP. Okay, isa pa yan. 4-star general. AFP staff to ni Pinoy. Tingin nyo makakarating ng ganyang posisyon kung mahinang dumiskarte? Yun yung kini-question ngayon ni DG Bantag. Ano ba, dati kang chief of staff, 4-star general ka tapos ganyan ang estilo mo, manisi ka ng manisi. Oo, yung dating administrasyon kay Pinoy, panay ang sisi. Siguro inadapt ni Katapang na lusot naman yung gantong diskarte dahil nga ginamit ito ng dati kong presidente. Pero 'di ba bilang sundalo, obey first before complain. Trabahuin mo muna. Pero hindi nang naging karakter ni Katapang dito. 'Di ba? Panay ang sisi niya na kagad kay DG Bantag. 'Di ba? Kaya nga nasita siya dito ni Congressman Busita na teka lang po. Tapos na yung panahon ni Bantag pwede nyo tigilan si Bantag, huwag na nyo manisit. 'Di ba? Aminin nyo na lang yung problema nyo, gawin nyo ng trabaho nyo. 'Di ba? Yun lang naman ang gusto mangyari dito ng mga kongresista nung nagkaroon sila ng Congress hearing. Na malaman kung ano ba yung problema at huwag nasisihin si Bantag. Sa bagay, palpak na naman siya doon dahil nga nagkamatay yung mga sa 44 noon. No wonder naman na ganun talaga. Di ba? Namatayan ng sa 44 pa noon, panahon ni Katapang yon. Bakit? Hindi siya nagpadala ng reinforcement. Nag-request na pa ng reinforcement yung mga sa 44 pero walang dumating. Anong reason niya? Hindi daw niya alam kung saan daw nakapwesto ang sa 44. Ang dami naman pwedeng maging way para malaman mo kung nasaan yung location ng sa 44. 'Di ba? Doon lang malaking sablay na Hindi talaga marunong humawak ng responsibilidad itong si
General Katapang. Ang alam niya lang is manisi ng manisi. So abangan pa natin yung mga susunod na interview dito kay General Bantag.